Yun mga may, gabi na naman at parang lumis na yung bagyo. Gawa nang dito sa Calabarzon kasi mga may signal number 3 kanina. So sana hindi na tumuloy at malusaw na. At ang dami kong pusang kalye na alaga. Ayan din, no? Ayan, automatic yan. Napasok yan dito sa natin sa bahay. Simula nung napapakain natin. Kaso lang mga may, ang isa sa sa mga pusa na inalagang namin ni Mrs. Lalo si Mrs. gustong gusto yun. Natigok mamay 1.5 months pa lang yata yun. Nirevive ko kanina, busy ako siguro mga halos isang oras ko rin mamay nire-revive, kaso lang hindi naman ako veterinarian so hindi na natin na naisalba, nandiyan lang sa tabi, so inano ko pa, kumbaga antayin na natin ng miracle, malay mo diba mabuhay pa at saka ko na lang siguro bukas ko mag-ukay na lang ako, tatabunan ko lang. Hindi ko na kasi maya pwede may vlog ko baka may strike tayo, so madali tayo ng animal welfare. So yung mga may, tapos na rin ako sa pagluluto ng dinner at kanina ambon, init ambon, so hindi tayo nakalabas para mag vlog, although lumabas naman ako pero hindi ko nag vlog sa labas, ganong mahirap na yung ulan init ba. So Batangas mamay, baka signal number 3 din kasi di ba magkakadikit lang. Tapos nakita ko kanina sa live stream ni Japper na stranded sila sa Boracay, pauwi na sana sila ngayon, hindi natuloy mamay, kaya keep safe by Japper. Sana umigining yung panahon bukas para at least makauwi na kayo ng safe. At alam ko naman mamay sa Aklan pag ganitong buwan talagang nasa maning panahon doon. Gawa nung yun yung buwan na nandun ako June, July, August, September, October, may 5 months ako doon. Halos panay ulan. Alam ni paring Ice Tubig yan kasi taga ron yun. So yun ang experience ko way back 2011. So anyways may, habang nagluluto ako, tas kanina pala ng hapon nag-live si Kore, si Gamboy, at nabanggit ko sa previous na vlog ko yung sa views update sa Team Mamiya na meron akong i-reveal tapos babanggitin sa inyo yung katotohanan. So kumbaga kanina din may sakto doon sa live stream, may nag-message, nag-chat, tapos may bagong upload si Gagamboy Kore, yung yung sa tatay niya Kuya Kadjaw. So idudugtong natin lahat mga may. So bubuksan muna natin ang electric pan. Pasensya na kayo mga may kung maririnig yung ingay ng electric pan at baka gusto nyo malaman pala kung magkano ba talaga yung sinahod ni Kore, kasi nabanggit ni Step Official Vlog na 100,000 diba? So may ako ang rough estimate ko, since na meron pa naman pending si Kore before, bago pa siya napasali sa challenge, meron kasi siyang pending na revenue na makakuha. Gawa ng diba nagkaroon ng problema na troubleshoot natin, pating AdSense okay na lahat, at ang revenue niya, ang net nun siguro hindi siya bababa ng 115k. So yun ang yun ang tansya ko, estimation ko, kasi niles ko na yung tax na maximum 15%. So yun ang halos hawak ni Kore. So saan yun mapupunta mamay? Nabanggit niya mamay sa akin way back yung plano niya, cellphone, camera na pang vlog, which is yung trip niya is DJI 5 Action Pro na ginagamit din ni Nakangiti, tapos yung katuba, which is may trip na trip ko rin yun, gawa ng ang ganda ng registro ng vlog. Tingnan niyo yung yung GoPro ko, ang layo po sa sa quality ng video sa akin, di ba parang nagre-reflect ang ilaw doon, kasi parang sumasabay lang siya sa na-adapt ng camera yung mga background, yung ilaw. So ang ganda ng ng quality ng camera ng DJI 5. So pati na rin yung sound, yung boses. Tas ang kagandahan dun mamay, sabi ni Katuba sa akin is pwede daw lagyan ng wireless na microphone, na hindi pwedeng ganito mamay, dapat din DJI na meron siyang naka-assign na wireless microphone, which is i-invest mo rin yun, bibili mo, at hindi siya mura, may kamahalan. So yun ang isa sa mga plan ni Kore. Tapos yung binigay niya sa tatay niya
yung investment na baboy kay Kuya Kadyaw ta kay Ate Sheila, tapos motor, tapos yung mga gamit na binili niya. So ang tanong mamay, magkano lahat? So we will do the math mamay. So eto, naiano ko na nai-dissect ko na dito sa ating sa ating maywagang computer. Ay, mali man. So yun mamay. Eto, yung plinano ni Kore, CP. Kasi mamay, hindi nabanggit ko na sa kanya na nandun ako. Tapos din sa video call before bago ako nakapunta sa sa Kubunoto, na kailangan niya mag-invest sa CP kasi hindi pwedeng tablet na gano'n. Although komportable siya sa pag-edit ng tablet, kaso lang hindi siya handy. Kumbaga ang laki nun eh. Hindi niyo basta-basta maisusot yun sa lang sa pocket or sa sa malit na bag, which is yung binili nila na di ba, na bag na maliit. Hindi ka siyang tablet doon. Kailangan yung cellphone na handy na anytime kahit saan siya pumunta, pwede siya makapag-edit at the same time pwede niyang gamitin yun sa pag-vlog kasi high-end po yun mga na nabili nila yung hindi naman sobrang high-end pero magandang quality yun, latest yung yung Infinix 40 5G, which is nag-range siya ng mga pasok na natin 19,000. So yung DJI 5 mamay na action camera na pro na ginagamit kang ni Katuba at nagre-range siya mamay ng 28,000. Sabi ni Katuba, may mga previous na yun, tapos may 3 battery. So goods na goods na mamay sa mga camera sa vlog. Gawa nang wala nga sariling pang vlog si Kore at yung ginagamit niya na GoPro is sira na po. Sira na ng GoPro, yung battery mami lumobo na. Nakita ko dun mami nung nandun ako. So dalawa, patlo yung baboy. So 20k ang DJI, ang baboy na binigay niya through sa vlog na linabas ni Kore kanina, nasa 20k kay Kuya Kadyaw tsaka kay Ate Sheila sa pamilya niya. So hindi po siya pinersa ng magulang niya kasi nabanggit din sa akin ni Ate Sheila na kung ano man makukuha ni Kore na revenue sa kanyang sa kanyang YouTube channel, siya na pumbala kasi tingin ko is malaking tiwala ng magulang ni Kore sa kanya sa pagde-decide na maayos yung pagde-decide niya sa kung saan niya ilalaan yung pera. So kumbaga sina Ate Sheila naman si Kuya Kadyaw meron ng pagkabuhayan, di ba, na nangingisda si Kuya Kadyaw, which is na nabigyan tayo ng batalay. Kaya sobrang thank you kay Ate Sheila sa batalay kasi masarap, fresh na fresh. Bagong huli yun ni Kuya Kadyaw inulam namin prito. So ang sarap. So anyways mga may, baboy 20k, good investment para sa picture. Although siya, sabi nga meron nag-comment dun mga kami na medyo magastos. So kung anong ginastos mga may, babawi mo rin yun once na gagawin mo siya business. So ibebenta mo siya ng hindi ka palugi syempre. So lahat ng ginastos mo ilalagay mo dun sa sa mga expenses, tas lalagay mo ng tubo para mabenta mo siya at tumubo ka rin, di ba? Lalo na si Kuya Kadyaw, ang plano is gagawin siya inahin. So maanganak yun ng marami. So hindi na siya lugi siya at nakikita ni Gagamboy kung saan napunta yung pera niya. So para yun sa pamilya long term kahit papano. So kasi hindi naman araw-araw nakapaglaot si Kuya Kadyaw, lalo ngayon pero mas mamay, medyo malalakas ang alon sa Nasugbo, hindi basta-basta nakapunta sa laot. So anyways mamay, gamit tsaka food, di ba, nabumili siya ng bag at wallet, tapos nagpakain siya kanina ng kanutas, bumili siya ng bigas. So ang tansya ko mamay, sabi natin pasok ng 5k. Tapos yung isa niyang hinihirit mamay, motor. So bakit ba gusto ni Kore na magkaroon ng motor mamay? Kasi sa bayan po nag-i-school o nag-aaral si Kore at wala na pong grade 11, grade 12 sa kanila. Kasi kung meron, doon lang, walking distance na kanina, nasa taas lang. So motor, mode of transportation para ma-less yung gastos ni Kore at kaya naman niya yun hulugan once na mag-focus siya sa vlog. Kasi once na kompleto tong equipment sa pag-vlog, tuloy-tuloy na po yan. At alam nyo naman po na may kalakasan si Kore, may potential, lalo may collab din siya si Jeka sa Ricanatics. So potential yung mga mag-boom ang channel niya. So motor, mode of transportation, makakalesen at syempre hindi na rin mag-iisip si Ate Sheila, si Kuya Kadyaw yung babaunin pamasahin ko rin back and forth kasi syempre inaalala yun ng magulang niya. Kailangan dumiskarte ni Kuya Kadyaw magsida
At kung walang isda, paano diskarte, di ba? So ganun siya. Ngayon malilesen ng burden sa magulang sa part niya, no, ni Ate Shilta, Kuya Kajao. So hindi kung sa totoo lang may kaya naman ni cash niya ni Kore yung motor kung nasa worth 70,000 o 90,000, kaso lang hindi siya makapag-invest sa iba. Hindi siya makabili ng cellphone, ng DJI. So hulugan na lang, kayang-kaya na yun. So basta mag-down na siya, sabi natin 10k. At all in all may CP, DJI, baboy, gamit, tapos yung food na binili niya, motor. Kung bibigyan niya yung ate niya, walang problema, bahala siya, discretion niya na yun. At meron pa naman matitira kahit pa paano. Yun ang magiging buffer ni Kore. So kumbaga spend wisely kasi mabilis lang niya maubos yung kahit na 60 gig yan. Halos barya na lang yung mga may 1,000 ngayon. Pag once na umpisa mabarya 1,000, ubos yan. So spend wisely, at least mag-vlog ka ng tuloy-tuloy para at least mag-rotate or may mga parating pa na revenue sa'yo. So lalo lang in September meron na rin siya kahit pa paano. Alam natin kung magkano. At hindi ko na nababagay sa inyo. So ngayon ang nakita ko dun sa comment ni Amoy Baby ni Sir J na pinalaki, mabait si Kore. Ako matis ko yun, mabait talaga. Pinalaki ng maayos sa magulang at lalo si Kanuto. Kumbaga punong-puno ng advice si Kanuto, si Step, si Nakatuba kay Kore. Kasi ako off cam, nakikita ko sila kung anong ginagawa niya na advice kay Kore. Kasi para maging maayos yung yung takbo ng buhay ni Kore, sa behavior, attitude, sa ginikilos niya. Kasi alam niyo na, minor pa yan, 16 years old. Halos lahat nito, si Katuba, si Kanuto, which is na parang tinulong na parang pamilya talaga. At parang parents na rin. Kasi mostly nandun si Kore sa Kubunoto, most of the time. So, kumbaga, hindi siya busog na busog si Kore when it comes sa pangaral, sa advice. So totoo yung sinasabi ni Sir J na maayos ang pagpapalaki ng magulang pati na rin kina Kanuto. So yung po at the same time sa mga bagong subscribers na nakapanood pa lang sa atin. So sa mga nakakalam at hindi, diba ako nga po yung nag-troubleshoot ng account ni Gagamboy. So ako, troubleshooter ako, or IT-yan tayo sa Sword Family, and part sila ng Sword Family na sina Kanuto. At hindi naman sila iba, So before may nag-comment na na hindi lang naman kay Kanuto, pati kina Japan na pag may kailangan gito ganyan. So ako binibengga ko yun kasi yung yung tao na yan is pag once na meron naman akong kailangan, ganun na lang ang namin. Parang XD na lang. So, kumbaga, give and take lang yan So, ganun ang sistema namin dito. At kaya binibengga ko nagsasalita na dapat bayaran yun. Hindi, wala yun sa akin. Nag-start lang naman ako pabayad last year. Yun lang. Kasi meron akong hindi nagustuhan sa pinanoubleshoot natin dati. So, kaya sabi ko nga kay Kore, maganda yung plano niya na kung saan niya dadalhin kasi syempre mag-generate yun ng income sa kanya. Kahit nasabi natin gastusin yan, investment yun na makapag-generate siya sa kanya in the future. So ganun siya, maganda yung plano niya. So yung before kasi experience ko, pangit yun kasi iba yung yung ginawa sa sinasabi sa akin. So kaya much better para hindi ako ma-bad trip may masaktan. Bayad na lang, pero minimal lang, di ba? Minimal na lang, hindi na siya libre. So, lalo na lang pag mabigat ang ito troubleshoot natin. So ngayon hindi ako nag-expect kay Kore, kay Gagamboy kaso lang 2 days ago or kagabi yata hating gabi na yun maaga ako natulog, hindi nga ako nakapag live stream. I think nakapag premiere ako pero hindi ako nakapag live stream. Ngayon, nag-message sa akin si Katuba, na tinatanong yung Gcash ko. And sabi ko, bakit? Nalimpungatan ako bakit hinihingi? So, na-realize ko Malato, may message sa Malato yata si Kore. Kasi tinatanong ni Kore, hindi naman sa akin nag-message si Kore, di ba? Si Katuba lang. Syempre, yun sandang dikit Magkatabi lagi magtulog.
So binigay ko mga kamay kasi alam niyo mga kamay, lesson learned na sa akin. Before kasi todo tanggi ako when it comes sa ganyan. So basta usapan monetary, di talaga. So para maiwasan yung mga issue ang ganun. Pero dumating ang punto mga kamay, marami sa akin advice na lalo pag binibigay ng kusa, huwag daw itatanggihan kasi nakaka-offend at the same nakaka-disrespect. So binago ko mga kamay ang gawin ko. So kung anything na may blessings out of nowhere, kahit pa paano tinatanggap natin kasi yun ang yung nararapat kasi dati talagang atabla mamay sabi ko sa inyo marami na gano'n sa akin, madami nag-offer, hindi ko pinatos. So yun mamay, dumating yung punto na yun nga nung hiningi at surprise ako mamay talaga kasi hindi kumbaga I am expecting nothing. Kumbaga, ang gusto ko lang sa mga tinatroubleshoot ko, yun nga, pag once na nakapag-generate sila ng income, nakakuha sila ng mga gandang revenue na naging tulay tayo mamay, gamitin nila sa maayos at tamang ang pera. Yung dumating sa punto na iwawaldas ng wala lang na malalaman kong mamay. Doon ako talaga malulungkot at nababad trip. So, kaya yun na lang parang sukli nila sa akin. Kasi natutulungan naman ako mamay dito sa vlog, nagkakaroon naman tayo ng views at nagkakaroon ng revenue kahit papaano. Hindi lang siya kalakihan pero at least continuous. Yun lang sa akin mga may bottom line. So ngayon dumating sa punto mga may na surprise ako, may tumagos sa akin sa Gcash ko. Kaya sobrang thank you kay Kore. Siyempre yung word na kusa, siguro na-advise na rin na nakanuto tapos nakatuba or ni step na yun nga bilang pasasalamat. So yun sigurong ginawa. Kaya sobrang huge blessing sa akin unexpectedly na meron nakatagos sa atin. Kaya yun, parang sa akin mixed feeling, mga may surprise na tuwa tapos yung blessings ba na out of nowhere. So kumbaga yung simple na gesture na ginawa na yan ni Gagamboy is kumbaga malaking sa atin, impact sa natin sa sarili natin kasi makakatulong din yun sa sa family. Kasi alam ko naman may yung plano ni Kore sa niya sa revenue at humingi pa yun ng pasensya. Sabi ko ayos na ayos lang kasi hindi naman ako yung expect kasi good investment yung papupunta ng ng sahod. Ang sabi ko lang sa kanya is continue yung vlog mo para tuloy-tuloy ang revenue, lalo lang ngayon napalakas siya, may kalab team siya, focus siya doon at huwag siyang magbabago kasi pag nagbago siya mapepektusan ko yan kasi ko doon kumbaga pabalik-balik ako doon sa Kubuno to. So this October pupunta ulit ako doon, sana matuloy at meron kasing sasamahan ako mamay. So ngayon yung motor, ingat ka sa pagdadrive, so mag-invest ka rin sa protective gears, helmet, yung mga padding sa side kasi siyempre may kalayuan yan, Balay-Tigi going to bayan ng Nasugbu, back and forth at huwag kang papatakbo ng mabilis, takbong chubby lang o sexy lang, lalo na pag inangkas mo si Jeka. Ingat kayo kasi ang aksidente is naandyan lang mga kamay. Alam nyo ba 90% ng aksidente is human error. So ang solution yan gumawa kayo ng preventive measure sa sarili natin mga kamay. Tayo balak isama ko ng sarili ko para maiwasan natin disgrasya. So yun lang po mga kamay, at least nai-reveal ko sa inyo yung ginawa sa akin at yung ugali ni Kore. Akala nyo pangit goods na goods po yan, kaya supportahan nyo ng todo si Kore mga kamay. Magandang example yan na bilang anak sa magulang, kaibigan, kakilala at lalo na sa social media mga kamay. Sana wag siyang magbago. Yun ang advice si Bidogs, and tuloy lang sa pag-vlog. Malay mo diyan ka yumaman.